7 araw na lang bago ang barangay at sangguniang kabataan election sa bansa, ay sa Philippine Statistics Authority as of August 2023, mahigit 42,000 ang mga barangay sa Pilipinas. Sa bawat isa rito may isang punong barangay o barangay captain at 7 kagawad, isang SK chairperson at 7 SK members. Sa kabuuan, ting mahigit 42,000 punong barangay at SK chairperson ang iluluklok sa darating na eleksyon. Halos 300,000 naman ang iluluklok bilang barangay kagawad at ganun din ang bilang ng mga SK member. Iniutos si Pangulong Bongbong Marcos ang agarang maritime investigation kaugnay sa banggaan ng mga barko ng Pilipinas at China sa gitna ng resupply mission sa Ayungin Shoal. Tinawag din niya ng Defense Department na serious escalation ng anilay mga illegal aktibidad ng China sa West Philippine Sea. Saksi, si Sandra Aguinaldo. Sa loob mismo ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas, mas agresibong galaw ng China ang sumalubong kahapon sa mga barkong bahagi ng resupply mission ng Pilipinas. In accordance with international and Philippine national law, we are proceeding according to our plan rules. Request and stay clear from our passage in accordance with the collision regulations. Over. Bahagyang tumama ang resupply vessel na Yunaiza May 2 sa China Coast Guard 5203 na humarang sa daan patungong Ayungin Shoal. Bahagya itong nagtamo ng sira sa likurang bahagi. Sa kabila niyan ay sinikap pa rin itong tumuloy sa supply mission sa BRP Sierra Madre. Pero kalaunan, nakuyog na rin ito ng mga barko ng China. Ang escort ng supply vessel na BRP Cabra, binusinahan, hinabol at dinikita ng China Coast Guard. Nagkat pa ang Chinese militia vessel na nagmamaniobra pa atras hanggang sa masagi na nito ang BRP Cabra na nooy hindi raw gumagalaw ayon sa commanding officer nito. Wala namang nasaktan. Sa himpapawid, namataan ang eroplano ng AFP. Habang sa di kalayuan, naroon naman ang BRP Sindangan na kinat ng China Coast Guard para maihiwalay sa ini-escorta nitong Yunaiza May 1. Madilim pa lang, napansin na namin na napapaligiran kami ng mga sasakyang pandagat. Pero pagputok ng araw, doon naging malinaw na ang mga ito ay mula sa bansang China. Katulad itong Chinese Coast Guard na ilang beses nang dumikit dito sa sinasakyan namin na BRP Sindangan. At ang sinusubukan niyang gawin ay mapaghiwalay ang supply vessel na ito at ang ating Coast Guard. Pero kahit nasa loob ng EEZ ng Pilipinas, sabi ng China, We will only permit the entry of one Philippine ship carrying food and other necessary living materials and rotating personnel. kumilos din ang Chinese militia vessel na ito para harangin ang BRP Sindangan. Muntik pang magbanggaan ang Chinese militia at kasamahan nitong China Coast Guard. Sa kabuuan, 5 China Coast Guard at 9 na Chinese militia vessel ang namataan. Bukod pa sa 8 militia vessels na nakaabang sa mas malalayang lokasyon patungo sa direksyon ng Ayungin Shoal. Nakalusot din ang Yunaiza May 1 at natapos ang misyon matapos ang ilang oras. Nasaksihan din namin ang pinakamalapit na pagdikit ng China para maharang ang BRP Sindangan. All back slow. All back slow. All back, all back. All back, I said. All back one. All back one, I said. All back one. All back. All back, all back. All back. Sige, Sige na, inform mo. Ayaw kumagat. All back. Kasalanan daw ng China kung bakit nagkaroon ng banggaan. Lalapit tayo sa UM. These collisions were caused by the dangerous and illegal maneuvers at sea by these Chinese vessels who were interfering with a legal and legitimate Philippine operation in support of BRP Sierra Madre. Pero sabi ng China, Pilipinas daw ang tila nananadya.
Ang Eunice May 2 raw ang humarang sa dinaraanan ng China Coast Guard. Naglabas pa sila ng sarili nilang video na iba ang anggulo sa kuha ng mga nakasakay sa Eunice May 2. Common sense lang naman, no? Oneida May is a wooden indigenous boat. Why would you even block the passage of a bigger steel-hulled China Coast Guard vessel? Sabi pa ng China, PCG vessel daw ang umatras kaya bumangga sa kanang bahagi ng Chinese fishing vessel. The statements made by China are not supported by evidence. Parang kinuha lang sa hangin. Ang panibagong insidente ng pangaharas ng China, hindi pinalagpas ni Pangulong Bongbong Marcos. Iniutos ng Pangulo sa PCG ang agarang maritime investigation. We will focus on determining the extent of damage. It is very, very clear that the two incidents are violations of collision regulations. China has no legal right or authority to conduct law enforcement operations in our territorial waters and in our exclusive economic zone. This is a serious escalation of the illegal activities conducted by the Chinese government in the West Philippine Sea. Pinalagan din ng Defense Department ang panlilinlang umano ng China. Sabi ng ministry spokesperson nito, dapat daw itigil ng Pilipinas ang dangerous maneuvers nito at ang paglikha ng tensyon. The duplicity of China in claiming to be peaceful and claiming to be friendly while resorting to these aggressive acts. The Chinese government is deliberately obfuscating the truth. What kind of good faith can we expect from them? Wala pang bagong pahayag ang China sa mga sinabi ng Defense Secretary. Pero reklamo ng Deputy Chief of Mission ng China sa pagharap nito sa ating DFA, Pilipinas aniya ang nanghimasok sa kanilang katubigan. Tuparin din daw ng Pilipinas ang pangako nito at itigil na ang mga aniyay pangahamon at mga delikadong galaw sa pag-atake sa imahe ng China. Ito na rin daw ang umunoy iligal na pagkakasadsad ng warship para hindi raw maapektuhan ang mga interes ng mga bansa sa rehiyon. Pero muling giit ng gobyerno ng Pilipinas, walang ipinangakong aalisin ng BRP Sierra Madre. Naghain na ng diplomatic protest laban sa China ang Pilipinas kaugnay nito. Para sa GMA Integrated News, ako si Sandra Aguinaldo, ang inyong saksi. Kapuso, tuloy-tuloy na ang pag-iral ng hanging amihan pero sa ngayon hindi pa ganun kalaki ang pagbabago sa ating mga temperatura. Yung malakas na ihip at malamig na simoy ng hanging amihan kasi paunti-unti o dahan-dahan po yung mararamdaman sa mga susunod na buwan. Sa ngayon, wala pong nagbabadyang sama ng panahon o bagyo pero patuloy natin yung imomonitor. Yung shear line at ganun din itong hanging amihan na makakaapekto sa malaking bahagi ng Luzon habang meron naman pong posibilidad ng thunderstorms sa iba pang bahagi ng ating bansa. Sa datos ng Metro Weather, umaga bukas may mga pag-ulan sa ilang bahagi po ng Luzon, kabilang dyan ang Cagayan Valley, ganun din ang Aurora at ang Quezon. Mas marami nang uulanin sa hapon at may mga malalakas na ulan sa ilang bahagi po yan ng Northern at ng Central Luzon, kaya doble ingat mga kapuso. Sa Metro Manila, posibleng maging maulap ulit bukas kaya hindi pa rin inaalis ang tsansa ng mga pag-ulan. Sa 3-day forecast naman ng Pag-asa, may tsansa pa rin po ng ulan sa ilang bahagi ng Metro Manila sa mga susunod na araw at yung temperatura natin 24 hanggang 31 degrees Celsius. Samantalang may mga kalat-kalat na ulan din sa Visayas bukas. Posible po yung maranasan dito sa Panay Island, Negros Provinces, Cebu, Bohol at maging dito sa Samar and Leyte Provinces. Sa Mindanao naman, maraming lugar rin ang uulanin bukas. Heavy to intense rains po ang dapat paghandaan na dito yan sa Zamboanga Peninsula at ilang bahagi ng Northern Mindanao at Soc-Sargent. Maging alerto po sa posibleng pagbaha gaya ng naranasan nitong weekend. Sabi ng Pag-asa, posibleng humina ang epekto ng shear line by Wednesday kaya maaaring umabot hanggang Central Luzon itong hanging amihan sa mga susunod na araw. Base naman sa rainfall forecast hanggang Biyernes, may chance rin po ng ulan sa ilang bahagi ng Luzon at ng Visayas at malaking bahagi ng Mindanao. At yan ang latest sa lagay ng panahon. Ako si Amor La Rosa. Ito ang GMA Integrated News Weather Center. Maasahan anuman ang panahon.
Mas maraming beneficiary ang inaasahang matutulungan ng food stamp program na ideklara ng flagship program ng gobyerno. Saksi, si Nico Wahe. Swerte na raw maituturing ni Rowena kung 3 beses silang makakakain sa isang araw. Madalas daw kasi 2 beses lang, tanghalian at hapunan. Yung almusal, lampas na yon. Kasi wala eh. Gigising na yung tanghali. Adjust na lang. Para isang kainan lang yung almusal at saka tanghali. Kailangan daw pagkasyahin ni Rowena ang 8,000 pisong kita sa isang buwan bilang serbidora sa isang karinderya. 4 pa ang anak niyang nag-aaral. Ang 400 sa isang araw ay parang wala, isang bagsakan lang. Kasi pag masahe ng mga bata, pangkain, pambayad ng kuryente, halos wala na nga eh. Kulang na kulang po. Si MJ na isa ring all-around staff sa isang karinderya, 350 pesos ang arawang sahod. Kung susumahin, nasa 8,000 piso lang din yan sa isang buwan. 2,500 pesos ay ipinapadala niya sa kanyang pamilya sa Apayao. Pinagkakasya naman po. Dinidivide po siya, bawat gastusin po sa araw-araw po. Ang kagaya ni Rowena at MJ na kumikita ng hindi higit sa 8,000 piso kada buwan ang nais tulungan ng food stamp program ng gobyerno na idineklarang flagship program ng gobyerno sa ilalim ng Executive Order No. 44. Sa mga mapapabilang na pamilya, 3,000 pesos per month ang matatanggap na ayuda gamit ang EBT o Electronic Benefit Transfer Cards. Noong Agosto, sinimulang ipamahagi ang EBT card sa mga piling benepisyaryo. July na yung implementation natin ng 300,000 scale up, and that will require us 6 billion peso in budget for next year. May 1.9 billion pesos ng allocation na mula sa panukalang 2024 General Appropriations Act. 4.1 billion pesos pa ang kailangan kung saan naghahanap na raw ng fund sources ang BBM para dyan. Para sa GMA Integrated News, Nico Wahe, ang inyong saksi. Pati sa sport na jet ski, lumilikha ng marka ang atletang Pinoy. Isang binatilyo ang nagkampiyon sa isang international jet sport competition sa Amerika. Ang kanyang tagumpay sa pagsaksi ni Katrina Son. Sa edad pa lang na 17, gumagawa na ng pangalan sa sports na jet ski ang grade 12 student na si Anton Nicolas Ignacio. Siya ang nagkampiyon sa 42nd International Jet Sports Boating Association World Finals sa Lake Havasu sa Arizona, USA. 400 riders mula sa iba't ibang bansa ang nagtagisan. Either any place will do po. But I'm happy I was able to get the number 1. Si Anton ang nanguna sa Novice Runabout 1100 stock at nakapagtala ng perfect score na 180 points at pinakabatang nagwagi sa International Watercraft Racing Event. Malaking bahagi raw ng kanyang inspirasyon ang kanyang mga magulang. Napaiyak na lang ako in front of the crowd kasi just what I tell everyone, dati kasi I used to race also in the World Finals. Nung nakita ko na nanalo yung anak ko, parang mas masarap para pakiramdam. We just wanted him to finish clean para he'll get talaga the first place. So I was already crying as he finished the cross, the checkered flag. So sobrang sarap ng feeling. Ang pagkapanalo raw ni Anton, alay niya sa bansa pati na sa kanyang mga kasamahan sa Philippine Jet Ski Team. Never give up on your goals and just keep working hard. It will come also. Para sa GMA Integrated News, Katrina Son, ang inyong saksi. May bagong tagapangalaga ng brilyante ng lupa sa sequel ng iconic Encantadia Chronicles na Sangre. Yan po ay walang iba kundi ang sparkle star na si Bianca Umali. Gaganap si Bianca bilang si Terra, ang anak ni Danaya. Kwento ni Bianca, ngayon pa lang ay puspusan na ang kanyang paghanda para sa kanyang dream role. Aminado ang aktres na ito na ang pinakamabigat na pressure na ramdaman niya sa kanyang pagtatrabaho pero ibibigay daw niya ang kanyang best. Proud at buo naman ang suporta ng kanyang boyfriend na si Ruru Madrid na gumanap noon bilang si Ibaro sa Encantadia. Salamat din sa inyong pagsaksi. Ako naman, Arnold Clavio. 63 araw na lang, Pasko na. Ako po si Pia Arcangel para sa mas malaking misyon at sa mas malawak na paglilingkod sa bayan.
Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Sama-sama tayong magiging saksi! Mga kaibigan, samahan nyo kaming saksiyan ng mga balita. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Para sa mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.